andito tayong lahat dahil merong para makita at mapakinggan at makakuha ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. So ang ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But that way, hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. At yan. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito naman po muli ang inyong lingkod, si DIY KKV Informative. So, baka sabihin nyo naman ay ako'y masyadong bias. So, ngayon, ang matutunghayan natin ay ang patungkol dun sa mga ginagawang effort ng ating Pangulong PBBM. So, tunghayan natin. At may sinasabi siya ditong talagang big fish na kanilang mga nahuli. So, may nagagawa naman pala. Pero bago ang lahat, patuloy natin panoorin. At nagpapasalamat muna po ako sa mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, DIY KKV Informative. So, tunghayan natin kung ano yung mga accomplishment ng ating Pangulong PBBM. Ito na po. May mga ginagawa naman pala kayo naman. Andito tayong lahat dahil merong para makita at mapakinggan at makakuha ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. So ang ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But that way, hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. At yan, this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng mga operation that nakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Sa ngayon, just to give you a status report, as you can see, ang ginagawa ngayon, ini-inventaryo talaga kung gaano kadami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga, kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board, lahat we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment ng shabu na ito. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na
ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ngayon, yung ruta kung saan nanggaling yun, ngayon pinag-aaralan pa natin at inimbestigahan pa. Alright? Okay. Any questions? Mr. President, good Hello. afternoon. Good morning. Yes, sir. Sir, ano po yung instruction nyo sa ating mga law enforcement agencies like PNP and PDEA? Kasi with this apprehension, tila hindi natatakot ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kahit may mga checkpoint. Babala nyo na lang din po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drug activity sa bansa. Thank you. Well, kailangan rin maintindihan, ang mga drug syndicate, pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan eh. Nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So, tuloy-tuloy lang. We cannot, there is no, tinatawag na one single answer tungkol dito. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate. We have to gather intelligence. We have to coordinate with Interpol. We have to coordinate with the intelligence and drug agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia, kung saan man nanggagaling. Because this is an international crime. So we have to keep, there is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not para magawa, napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas, wag na natin gawin, dadali natin sa ibang lugar. That is a situation that we are hoping to achieve. Pero the only way to get that is to continue to prosecute the drug war but well within the law, so that the cases can be filed, and the syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested and eventually imprisoned. And that is the point of this, what we are doing. That's the only way to approach it. Pahirapan talaga yan. Tignan ninyo, tayo nasa Pilipinas, tignan ninyo ang problema. Sabihin na lang natin, kasi wala tayong resources, wala tayong funding na masyado. Tignan ninyo kahit yung mga mayayaman na bansa sa Amerika, sa Europe, gaano ka trilyon na dolyar ang kanilang ginagastos na meron pa ring drug problem. Kaya tayo, ganun din, wala tayong mga ibang pwedeng gawin kung hindi sige lang ng sige, just keep going. Ang kapulisan naman natin is nasanay na rin sila at alam na rin nila kung paano ang sistema kung minsan. Kaya ino-operate, basta we just keep operating and keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down the activities of the drug syndicates dito sa Pilipinas. Babalan nyo, sir, sa mga drug syndicate. Ano? Yung babalan nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Thank you, sir. Catherine Valiente. Good morning, Mr. President. Sir, what's your will the government po change tactics in this government war on drugs following this incident, and are you alarmed by this biggest drug war in the country? No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue to do what we are doing. And that's the reason I think that so far we have been able to see such a big amount of generally shabu or methamphetamine. Yeah, so we'll just keep going. We'll just keep doing what we're doing. Thank you, Mr. President. Thank you. Maraming salamat. Thank you.
Natunghayan nyo na. Kayo, criticize kayo ng criticize. Tignan mo, drug war, tinutuloy niya, di ba? May nahuli, di ba? Hindi lang ito. At pinakamalaking huli nila to. So, may ginagawa naman pala ang ating Pangulo, di ba? So, huwag kayong criticize na criticize. Sabi nga niya, dito sa drug war na to, walang nasaktan. Walang namatay. Walang putukan. So, yung kanyang way of participating in drug war. Kailangan walang mamatay, walang masaktan, at walang nagkaputukan. Diba? Ngayon kayo magsalita, ang mga nagkikriticize sa ating Pangulo. Mag-comment kayo kung ano yung inyong mga sinasabi nyo, criticize kayo ng criticize. Diba? Kumikilos naman siya Kumikilos na talaga at ito, may ginagawa naman Nakakahuli na nga siya ng mga droga, di ba? Teka. May interview pa yata. Also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Diba? Sinabi na nga ng Pangulo, tapos gusto niya pa interview niyo isa. Ano na nga siya sinabi. Interview niyo pa. Good morning po. Hindi pa ba kayo nasisiyan sinabi ng Pangulo? Pagkala ka, tayo, nagsalita na nga. Sa military at saka sa police, walang training para makakaharap sa press. Hindi sila... sa bala, kaya namin, pero harap sa press. Hindi naman showbiz yung mga sundalo natin. Sa ating lahat sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasapat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. Tama na yun. Nagsalita na ang Pangulo Tapos interview niyo pa ito. Na-intercept niyo sa vlog. Tingnan niyo. Diba? So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa Bayan na Latagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan. Sinabi mo yung mga suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, gagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasapat po namin yung ganito kalaking halaga po ng shabu po. Salute you. Okay, thank you. Yun guys, so napakinggan nyo na. Diba? May ginagawa naman pala patungkol sa drug war. Hindi lang sila hindi lang sila showy. Tingnan mo, pinakamalaking nahuli nila at hindi pa sila hindi pa sila tumitigil doon. So may ginagawa patungkol sa drug war. Kayo naman, criticize tungkol sa drugs Hindi nyo muna inaalam kung meron silang ginagawa di ba? May nagagawa talaga. May nagagawa. Huwag kayong criticize ng criticize. May nagagawa naman di ba? Tapos criticize kayo ng criticize tungkol sa drugs. Ayan, ang dami nahuling drugs. Ano masasabi nyo? So, tigilan nyo na yung criticize. Di ba? Bukas naroon ako kay Colonel Metran. Pag-uusapan namin yan. Di ba? May nagagawa. Yan ang tatak. Marcos. Presidente Marcos. Patungkol dyan sa droga. May ginagawa siya. Ang laki-laki ng huli nila di ba? So, huwag kayo masyadong criticize sa droga. Ayan, may nagagawa. Pinakita na sa inyo. Very shy type lang sila sa camera. Di ba? Tingnan mo nga. Hindi nga sila sanay magpa-interview. Medyo ninenervous pa nga yung nakahuli, di ba? Kasi hindi sila showy, ganon. So, may nagagawa. Maraming salamat po.
Apo Nakay, Bongbong Marcos Jr. Salamat. See you on my next vlog, guys. Pupunta ako kay Colonel Metran bukas. Thank you. See you on my next vlog.